Matyagang tinutukan ni Bitoy ang mga butas ng lupa sa palayan upang abangan ng mga dagang bukid na lumalabas dito. Ito kasi ang ipinapakain niya sa asawang si Divina na sa panahong iyon ay dinadala sa sinapupunan ang magiging panganay nilang anak. Paniniwala ni Bitoy na magiging malusog ang bata dahil sa mga dagang bukid na purong palay ang kinakain. Sa hindi rin malaman na dahilan ay naging paborito ni Divina ang ganoong uri ng pagkain. Simula nang mabuntis ito, halos araw-araw ay lumalantak siya ng dagang bukid kahit anong klase pa ng putahe nito. Si Bitoy ay isang tauhan sa sakahan habang si Divina ay naglalako ng mga kakanina. Hanggang sa dumating ang gabi ng panganganak ni Divina. Habang pinapaanak si Divina ng komadrona, ay nasa bakura naman si Bitoy dahil may naririnig siyang mga tiktik sa paligid. Gumawa rin siya ng malalaking siga sa bakuran bilang panakot sa mga ito. At may hawak din siyang sulo at itak. Samantala, pilit nang umiire ang babae at nagsisisigaw. Inalalayan naman siya ng komadrona dahil nahihirapan na ang babae sa pagpapalabas ng sanggol. Matapos ang halos 2 oras, ay nailuwal na rin sa wakas ang sanggol at sa hindi inaasahan ay biglang napasigaw ang komadrona nang makita ang sanggol. Nagulat naman si Divina at nagtaka ito sa reaksyon ng matanda. Bakit po, Manang Tingding? Mahinang tanong ni Divina na agad naman napalingon sa pinto dahil bigla ring pumasok itong si Bitoy. Maging ang reaksyon ni Bitoy ay imbes na matuwa, ay para itong nakakita ng napakapangit na nilalang. Mangiyak-ngiyak naman si Divina na nagpupumilit na makita ang kanyang anak. Buhay ang sanggol, ngunit hindi ito umiyak. Binalot ng lampin at marahang inalapit ng komadrona sa ina. Napasambit na lamang sa ngalan ng Diyos si Divina sa gulat at hindi makapaniwala sa nakita. Isang hindi kaaya-ayang nilalang ang nisilayan ng babae. Ang kaliwang mukha ng sanggol ay nababalot ng balat. Birthmark na may makapal na maliliit na buhok. Pahaba rin ang nguso nito at ang tenga sa kaliwa ay animoy tenga ng daga. Masasabing taong daga ang isinilang ni Divina. Lumipas ang ilang linggo. Tila napakalayo ng loob ni Divina sa bata. Sinisi niya ang asawa dahil sa palagiang pagpapakain nito ng dagang bukid, kaya daw namana ng bata ang itsura nito. Pilit din nila itong tinago sa mga kapitbahay dahil nga sa hindi magandang itsura ng bata. Hindi naman maiwasan na magtanong ang mga kapitbahay, lalo pat nakikita nila palagi si Divina na buntis. Hanggang sa may nakakita nito at napasigaw sa labis na gulat. Nabalot rin ng takot at pandidiri ang mukha ng nakakita. Ilang oras ang nakalipas ay may mga taong nagsipuntahan sa tapat ng bahay nila at tila nagbubulungan. Napaiyak na lamang sa galit si Divina at hinarap ni Bitoy ang mga taong nakikiusisa. Nakiusap naman si Bitoy na wag sana nilang pandirihan ang bata sa kabila
ng itsura nito. May iba pa na sinisi si Bitoy dahil sa gawi nito noong ipinagbubuntis pa ang bata. Halos lahat ay nag-iba ang tingin sa kanila. Susuguri na sana ni Bitoy ang mga nagtatawanan. Agad naman siya sinalubong ng komadrona at tuluyang pinakalma. Dali-daling ipinasok ni Tinding ang lalaki upang iiwas sa gulo. Subalit, lingid sa kaalaman, may isang nilalang ang natutuwa sa nakikita. Si Milagros, ang nag-iisang aswang na naninirahan sa kanilang baryo. Walang nakakaalam sa pag-iral ng aswang sa kanilang baryo sa katauhan ni Milagros. Gaya nga ng sinasabi, hindi nananalo ng kapitbahay ang mga aswang, pero ang pangunahing punteriya ng yanggaw nito ay ang mga kapitbahay. Ngayon ay mas masisisi na ang mga taga-baryo sa pagkalat ng yanggaw. Gayunpaman, lumipas pa ng ilang mga araw na mas tumindi pa ang pagkainteresado na makita ng mga taga-baryo ang itsura ng anak ni Divina, ang tinaguriang taong daga. Nakaapekto na ito sa trabaho ni Bitoy dahil may nakakainitan na rin siya. Samantala, isang araw, may isang babae na nagpunta sa bahay ng mag-asawa. Sa katunayan, hindi na ito nagbigay galang at basta na lang pumasok. Dahil alam nitong hindi rin naman ipapakita ni Divina ang anak. Ang babaeng walang paalam na pumanhik ng bahay ay si Esther. Nang makita niya ang bata ay bigla itong sumigaw sa takot at labis na pandidiri. Kumuha pa ng itak si Divina upang mapalayas niya itong si Esther. Habang ang babae ay nagsisisigaw na aswang ang anak ni Divina. Nagsilabasa naman ang iba pa nilang kapitbahay at pinag-uusapan na naman nila ang bata. Pagdidiinan ni Esther na isang aswang ang bata at malamang aswang rin ng mag-asawa. Simula sa araw na iyon ay may mga tao nang nangahas pasukin ang bahay. At tama nga si Esther, napakasama ng itsura ng bata at labis itong nakakatakot. At dito na nag-umpisa si Milagros na gumawa ng milagro. Isa-isa niyang niyanggaw ang mga taong nakakita sa bata. Palihim lang na nagmamasid ang aswang bilang ibon, kaya alam niya kung sino ang mga taong dapat punteryahin upang mabaling ang sisi sa anak ni Divina. Hanggang isang araw, nagkasunod-sunod ang pag-iiba ng ugali ng mga taong nakakita sa bata. Tila naging halimaw na ito at nangangagat na ng tao. Sa loob lamang ng isang linggo ay hindi bababa sa 10 ang nayayanggaw. Tila biglang nagkaroon ng epidemya sa baryo at walang ibang sinisisi ang mga tao kundi ang anak ni Divina na isa di umanong aswang. Ang mga nayanggaw ay ikinulong at ikinadena ng mga kani-kanilang mga kamag-anak at nagkaisa ang mga tao. Nawakasan na ang buhay ng salot bago pa man sila malipol lahat. Isang gabi, sumugod ang mga taga-baryo sa bahay ni Bitoy at may dala itong itak, sibat at mga sulo. Nagkaisa ang mga ito na sunugin ang pugad ng aswang. Hindi na napigilan ni Bitoy ang pwersa ng mga taga-baryo at pumasok na lamang siya ng bahay.
habang kalong ni Divina ang anak na umiiyak na rin ang mga oras na iyon. Kahit malayo ang loob ni Divina sa bata, kahit papaano, ayaw naman niya itong mapahamak. "Bitoy, ano nang gagawin natin? Papatayin nila tayo." Takot na tanong ni Divina habang yakap-yakap ang kanilang anak. Hindi naman malaman ni Bitoy ang isasagot dahil talagang desidido na ang mga ito na patayin sila. Nang biglang may kumatok sa likod ng bahay at sa pagwari nila ay si Tinding pala iyon. "Tito, tumakas na kayo, dali!" Sambit dito ng komadrona. Agad ibinigay ni Divina ang bata kay Tinding at sinabing itakas na ang bata. Kailangan maiwan sila upang akalain ng mga tao na napaslang na silang mag-anak. Sa sandaling ito ay namutawi ang pagiging ina ni Divina. Isasakripisyo ang sarili para sa anak. Nagtinginan ang mag-asawa at tila pareho sila ng iniisip. Sa dami ng tao ay tiyak, hindi rin sila makakatakas kapag tumakbo. Mas mabuti na ang anak na lamang nila ang maitakas. Tumulo naman ang luha ni Tinding nang makita ang itsura ni Divina bago tuluyang isinara ang pinto sa likod bahay. Mula sa malayo ay tanaw ni Tinding ang pagkatupok ng bahay ng mag-asawa habang umiiyak na kinakarga ang batang walang kamalay-malay sa mga nangyayari. Nagmadali na si Tinding na umuwi ng bahay upang kumuha ng pera at iilang gamit. Akmang lalabas na siya ng bahay ay narinig niya na may mga iilang tao na napapadaan at pinag-usapan ang pagtupok nila sa bahay ng mag-asawa. Labis naman ang pag-iingat ng matanda habang itinatakas ang bata. Sa dulong bayan ng Aurora, nagpunta itong si Tinding dala ang bata. Sa pagkakatanda niya, naroon pa ang kapatid niyang si Isming na isa ring kumadrona. Wala nang mapuntahan pa si Tinding kundi sa kapatid niya na lamang. May magandang reputasyon si Isming sa kanilang baryo kaya malaking bagay ito upang mapalaki nila ang bata na hindi itinatago sa mga tao. Sinasabing napulot ng kapatid niya ang bata at nagdesisyon na alagaan ito dahil sa labis na awa. Iyon na lamang ang ginawa nilang dahilan upang hindi na maging komplikado ang lahat. Gayunpaman, napalaki naman nila si Pedro ng maayos. Pero hindi talaga maiiwasan na may mga tao pa rin na palihim ang pandidire sa bata. Kung hindi lang dahil kay Isming, ay hindi rin magkakaroon ang mga ito ng respeto sa bata. Hindi na rin bumalik si Tinding sa dating baryo dahil labis niyang kinundina ang ginawa ng mga taga-baryo sa mga magulang ni Pedro. Umabot na sa 15 anyos itong si Pedro. Hindi ito nakapag-aral dahil sa bawat punta nito sa paaralan ay nagsisitakbuhan ang iba pang kabataan dahil sa labis na takot nila kay Pedro. Matyagang tinuruan na lang ng magkapatid sa pagsusulat at pagbabasa ang bata. Subalit talagang dumating sa punto na kailangan ng lumisan ng magkapatid. Sa magkasunod na taon ay iniwan na siya ng mga taong tumulong sa mga magulang niya. Naging ulilang lubos itong si Pedro noong nabubuhay pa ang dalawang matanda. Bukod sa pagiging kumadrona, may mga pananim din silang mga gulay at nilalako nila ito, habang si Pedro naman ay madalas na nasa bahay lang.
Kaya nasanay siya sa mga gawaing bahay. Nang mag-isa na lamang si Pedro, ay sinubukan niyang maglako ng mga gulay, ngunit ni isa ay walang bumili. Bagkus, nilalayuan siya ng mga tao. Dito na nag-umpisang makaramdam ng paghihirap ang binatilyong si Pedro. Paubos na ang bigas at maging ang mga tanim na gulay na siyang inuulam niya palagi. Kaya naisip niya na mamulot ng mga palay sa anihan. Nagpaalam muna siya sa may-ari. Kahit iritable sa kanya, ay pinayagan na lamang siya para lang umalis na ito sa harapan ng may-ari. Habang namumulot ng palay si Pedro, ay hindi maiwasan na may mga taong pinagkakatuwaan siya. Aba, ang dagang bukid naging taong dagana. Ha! Sambit ng iilan sa mga nag-aani, sabay pinagtawanan ang kawawang si Pedro. Yumuko na lamang at hinayaan na lang si Pedro. Ang mga nalalait sa kanya, ang mahalaga ay makapamulot siya ng sapat na palay para dikdikin at maging bigas upang may saing ito. Napagtanto ni Pedro na hindi iyon magiging sapat para mabuhay siya. Paano kapag natapos na ang gapasan? Tiyak, wala na siyang makukuhang palay. Nangangamba man at nahihiya sa sarili, tinakpan na lamang niya ang tela ang kaliwang bahagi ng itsura upang kahit papaano ay maikubli niya ang sarili sa mga mapanglait na mga tao. Sinubukan niyang makiusap sa mga tindahan na baka may ipapagawa sila kapalit ng konting halaga. Karamihan dito ay itinataboy ito. Mabuti na lang ay may iilan na tumugon sa hiling niya. Kahit papaano ay may pambili ng bigas at ulam si Pedro para sa buong araw. Kailangan na naman niyang kumayod para sa susunod na araw. Natanggap na ni Pedro ang ganoong sitwasyon ng buhay niya. Pati ang araw-araw na kumakain siya ng mura at panlalait mula sa kapwa. Hanggang sa dumating ang punto na sinasaktan na itong si Pedro. Kahit wala naman siyang ginagawa, ay bigla na lamang siyang babatukan, sisikuhin at minsan papatirin pa. Lahat ng iyon ay tiniis ni Pedro. Kahit may mga naawa, mas marami pa rin ang itinuturing siyang salot. Kagaya ng daga, salot sa kabahayan. Kapag naaalala ni Pedro sina Tinding at Isming, ay napapaiyak na lamang ito. Sana isinama na lamang siya nito sa kanilang pagpanaw, kesa danasin niya ang mga pahirap na nagmula sa mga tao. Kaya naman, naisip na lamang niya na bumalik sa kanyang pinagmulan. Naikwento kasi ni Tinding ang katotohanan sa kanya bago ito tuluyang lumisan sa mundo. Sa murang kaisipan na Pedro, ay naisip niya na baka nakalimutan na ng mga tao ang tungkol sa kanya sa haba ng panahon. Pero hindi sa mismong baryong iyon babalik si Pedro, kundi sa karatig lang nito. Nag-ipon muna siya ng sapat na halaga para sa pamasahe pabalik sa kanyang bayan na pinagmulan. Halos balot naman ang kanyang itsura sa takot na may makakita sa kanyang buong anyo. Baka matakot pa ang ibang pasahero. Matapos ang ilang oras, ay nakarating na si Pedro sa bayan na sinilangan. Umaasa ito na magkaroon ng magandang buhay dito. Hindi naging madali ang buhay ng binatilyo sa lugar. Kung saan-saan siya natutulog, mabuti at kahit papaano ay may kinikita siya sa
pamamagitan ng mga serbisyong ginagawa niya. Katulad na lamang ng pagbubunot ng damo, pagsisibak ng kahoy, pag-iigib ng tubig at ang kahit pagiging kargador. Naging utusan din siya sa mga negosyante sa palengke. Kahit alos itinaboy at pinandirihan man siya ng mga ito, ay tiniis iyon ni Pedro. Mabuhay lamang ang kanyang sarili. Dito na rin siya nabansagang Pedrong Daga. Matapos ang ilang buwan, ay nakapagpatayo na rin siya ng barong-barong sa may dulo ng palayan. Walang katao-tao sa lugar na iyon. Walang kapitbahay. Naging pabor iyon kay Pedro upang makaiwas na rin sa mga pangungutya. Isang gabi, habang papahiga na ay may narinig siyang mga kaluskos sa mesa kung saan doon niya iniwan ang natirang tuyo. Agad siyang bumangon, baka nilantakan na ito ng mga pusa. Ang uulamin pa sana niya kinabukasan. Nasipat ni Pedro ang 4 na daga na pabalik-balik sa ibabaw ng mesa. Sinusubukan ng mga ito na buksan ang plato. Tila ba nakaramdam ng awa si Pedro sa mga daga, kaya tinanggal niya ang takip at hinayaan na makuha ng mga daga ang tuyo. Nakita niya ang sarili sa mga ito, nagsusumikap din upang makakain. Pakiramdam niya, isang pamilya ang 4 na daga dahil ang 2 sa mga ito ay maliliit pa. Simula sa gabing iyon ay pakiramdam ni Pedro ay may kasama na siya sa maliit na bahay. Bawat uwi niya ay nilalaanan din niya ito ng makakain at kinakausap pa. Sa mga daga niya inilalahad ang pangyayari sa buong buhay niya. Habang tumatagal, ay napansin ni Pedro na dumadami na ang mga daga na naninirahan sa kanyang bahay. Natuwa naman siya sa mga ito, lalo pa at hindi na ito nangunguha ng pagkain sa mesa. Naghihintay na lamang ito sa tuwing binibigyan niya ng pagkain. Animoy naiintindihan siya ng mga daga. Kahit papaano ay nagbibigay ngiti kay Pedro ang mga kaibigan niyang mga daga. May regular na trabaho si Pedro bilang tagalinis at tagaayos ng isang may kalakihang tindahan sa bodega nito. Mahigpit na ipinagbilin ng kanyang amo na huwag siyang pumasok ng tindahan upang hindi siya makita ng mga mamimili. Naiintindihan naman iyon ng binata. Subalit isang gabi, nadatnan niya ang galit na galit ang kanyang amo dahil may nagnakaw daw sa kaha ng pera. Agad itinuro si Pedro ng 2 anak na lalaki ng kanyang amo. Ang 2 anak ng amo ay batugan at walang trabaho. Hindi rin ito nakakatulong sa negosyo ng mga magulang. Pinalaki kasi sa luho at karangyaan sa buhay. Gumawa ng kwento ang mga ito upang ibintang kay Pedro ang nakawan. Itinanggi naman iyon ni Pedro na hanggang sa bodega lamang siya at kahit minsan hindi siya pumasok o kahit sumilip man lang sa loob ng tindahan. Ngunit mas pinaniwalaan pa ng kanyang mga amo ang kwento ng kanilang mga anak. Nanindigan pa rin ang binata sa kasalanan na hindi niya naman ginawa. Sa galit ng amo ay binugbog niya itong si Pedro. Sumali pa ang mga anak nito habang ang misis ay ginagatungan pa ang mister. Nabugbugin pa ang nakakadiring nilalang. Sinabihan na walang utang na loob
Nakahandusay na sa sahig ng bodega ang kawawang si Pedro. Bugbog sarado at naliligo na sa kanyang sariling dugo. Agad ikinarga ng mga ito. Sa sasakyan ang naghihingalong binata. Itinapon nila ito sa isang masukal na kagubatan. Nawalan ng malay si Pedro. At ilang oras din na nakahiga sa damuhan sa loob ng gubat. Nang magising ay napaiyak na lamang ito at pilit bumangon. Nasa madaling araw na at binaybay niya ang daan pauwi. Sa pagdating niya sa bahay ay nakaabang ang napakaraming daga sa kanya. Umiiyak at ininda niya ng gusto ang mga sugat at pasa. Humingi rin ito ng pasensya sa mga kaibigan dahil wala itong maibigay na pagkain. Tila ramdam din ng mga ito ang pighati ng binata. Habang pilit ginagamot ang sarili, ay may napansin siyang isang bagay mula sa nagkukumpulang mga daga. Pumapaikot dito ang mga nilalang na tila nagpapapansin kay Pedro. Naroon ito sa sahig na lupa, nakapailalim sa isang malaking daga. Isang bilog na parang tubig at kumikinang sa tuwing natatamaan ng ilaw mula sa kanyang gasera. Nakaupo ang malaking daga na nakatitig lang sa binata. Kinuha niya ito at pansin niya na humawi ang mga daga at binigyan daan upang malayang makuha ang bagay na iyon. Tinitigan ito ni Pedro. Animoy puwet lang ng baso ito na bilog. Inilagay niya ito sa bulsa at nagpatuloy sa paggamot sa kanyang sarili. Labis niyang inalala dahil wala na siyang trabaho. Kailangan na naman niyang maghanap ng panibagong mapagkakakitaan. Sinasambit nito ang pangalan nila Tingding at Esmeng hanggang sa nakatulog na ito. Nagising ang binata na mataas na ang araw. Bumangon ito at nagsaing. Napangiti naman siya kahit hindi niya nabigyan ng pagkain ang mga daga, ay naroon pa rin ang ginataang munggo sa mesa. Inamoy niya ito at napunta na ito sa pagkapanis. Habang nagsasaing siya, ay nagpaningas din siya ng mais upang gawing kape. Doon lang pumasok sa isip ni Pedro na bugbog sarado pala siya kagabi. Ngunit bakit napakagaan ng pakiramdam niya? Hinapa niya ang kanyang mukha. May mga sugat at pasa pero hindi na ito masakit. Pati ang katawan niya ay tila ba walang nangyaring pambubugbog sa kanya. Napakamot na lamang sa ulo ang binata. Bago magtanghali ay nagtungo si Pedro sa sentro upang makahanap ng trabaho. Umiwas naman siya sa lugar na malapit sa dating pinagtatrabahuan. Tila naging maswerte ang binata dahil sa unang nilapitan niya ay agad siyang nakakuha ng trabaho bilang tagalinis ng hardin at bakuran. Sa mag-asawang doktor nakapagtrabaho itong si Pedro. Sa katunayan, naging interesado ang mga ito sa itsura ni Pedro. Tiningnan pa ng gusto ang mukha niya na walang halong pandidiri. Walang anak ang mag-asawa at naging maganda ang turing sa kanya. Agad ibinigay sa binata ang tiwala ng mga ito. Ipinakilala rin siya sa iba pang kasambahay at mahigpit na ipinagbilin ng mag-asawa na huwag kukutyain at pandirihan itong si Pedro. Gayunpaman,
Pagsapit ng gabi ay kinumbinsi nila si Pedro na doon na lamang tumira sa bahay. May bakante pa naman sa lugar ng mga kasambahay. Subalit tumanggi ang binata at ayos lang naman sa kanya na uuwi siya gabi-gabi. Dahil doon ay binigyan ng pagkain at pera itong si Pedro upang makabili ito ng maayos na damit. Ang totoo ay hindi kayang iwan ni Pedro ang mga kaibigang daga na umaasa sa kanya ng pagkain. Masayang binaybay ni Pedro ang daan pauwi. Sa unang pagkakataon ay may tumanggap sa itsura niya. Habang kumakain ay galak na galak siyang ikunento sa mga daga ang naging karanasan niya sa araw na iyon. Habang abala rin ng mga daga na nilantakan ang mga pagkain na ibinigay ni Pedro. Lumipas ang mga araw at linggo. Naging maayos na ang buhay ni Pedro. Natutuwa naman sa kanya ang bagong amo dahil sa mahusay na trabaho nito. Sa tuwing walang lilinisin ay malayang nakakapagpahinga si Pedro sa buong araw. Kaya naman naisip niya na puntahan ang baryo kung saan ito ipinanganak ayon kay Tinding. Minabuti na gabi siya pumunta para makaiwas sa mga tao. Habang binabaybay ni Pedro ang daan papunta sa sinasabing bahay nila dati ay may nasipat siyang tao na animoy may kinakain sa tabi ng daan. Agad nagkubli si Pedro at nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang nakita. Dahil ang nilalantakan ng taong iyon ay isa ring tao. Kinilabutan ang binata at nakadama ng labis na takot. Sa palagay niya, isang aswang ang kanyang nasilayan. Hindi niya tuloy malaman kung tutuloy pa ba siya sa nais puntahan o babalik na lamang. Paano kung makita siya ng aswang? O baka naman may iba pa itong kasama? Mga tanong na gumugulo sa isipan ng binata. Hinintay na lamang niya na matapos sa pagkain at umalis na ang aswang. Makalipas ang ilang minuto ay lumisan na nga sa lugar ang aswang. Nagmadali na siyang naglakad pabalik. Halos patakbo na siya sa paglalakad hanggang sa may biglang dumaan sa itaas niya na animoy malaking ibon. Wala naman siyang nakita kundi ang paggalaw ng mga sanga at dahon ng puno. Mas tumindi pa ang kabog sa dibdib ng binata at nababalot na ito ng labis na takot. Panay dasal naman ang binata habang naglalakad. Nang biglang may dumapo sa unahan. Sinipat niya ito. Isang tao na may malaking pakpak. Nanlaki ang mga mata ng binata at tumakbo palayo. Alam niya na isang aswang ang humarang sa daan. Subalit, talagang mas mabilis ang aswang at dito na naabutan ang binata. Bigla siyang kinalmot at napasubsob siya sa lupa. Pilit siyang tumayo, subalit nahawakan na siya ng nilalang. Sa pagharap niya ay isang nakakatakot na itsura ang kanyang nasilayan. Kinalmot siya sa dibdib at agad tumilapon. Ngunit napunit lang ang kanyang damit pero wala siyang sugat. Pati sa likod na unang kinalmot ay wala rin siyang naramdamang sakit. Pero alam niya na tumama ang mga kuko ng aswang sa kanyang balat. Muli siyang sinugod ng aswang at inundayan ng mga kalmot ngunit hindi talaga tumalab ito. Batid rin niya ang pagtataka ng aswang. Nang napagtanto ng binata na
hindi siya kayang sugatan ng aswang, ay dito na napagdesisyonan niyang lumaban. Sa pagsugod ng aswang ay sinalubong naman niya ito ng isang suntok. Walang kaalam-alam si Pedro sa labanan, basta ang ginawa niya, sumuntok lamang. Laking gulat niya naman dahil tumilapon ng malayo ang aswang. Napatingin na lamang siya sa kanyang kamao at nagulat sa ganawa nito. Dahil sa nangyari ay nabawasan ang takot ng binata. "Halika dito, aswang. Sige, sumugod ka pa." Paghahamon niya rito. Muling sumugod ang aswang at nakipagbuno na ang binata. Suntok kalye lang ang ginawa niya, subalit ramdam niya na nasasaktan talaga ang aswang. Dahil sa labanan ay natanggal ang kanyang takip sa mukha. Kitang-kita niya naman ang pagkagulat ng aswang sa itsura niya at agad itong napaatras. Susugod na sana si Pedro, ngunit lumipad na ang aswang papalayo. Hindi tuloy maisip ni Pedro kung sa suntok ba o sa mukha niya natakot ang aswang, hanggang sa nakauwi na si Pedro ay napaisip pa rin siya kung papaano niya nagawa ang mga bagay na iyon. Sa kanyang pagbibihis ay nakapa niya ang bilog na bagay na palaging nasa kanyang bulsa. Muli niya itong tiningnan. Naisip niya na baka isang mutya ang tangan niya. Gayunpaman, patuloy pa rin ang buhay ni Pedro. May mga iilang pangungutya pa rin pero manhid na ang binata sa mga bagay na iyon. Isang gabi, habang nasa higaan na si Pedro, biglang nag-iba ang pakiramdam niya. Maalinsangan at para siyang balisa. Nagtaka rin siya dahil nagsisitakbuhan ang mga daga sa paanan niya at nagkumpulan ang mga ito sa bintana at nakaharap sa labas. Marahang inangat ni Pedro ang bintana at dito na sumilip ito sa labas. May naaninag siyang imahe ng tao sa labas, nakatayo lamang at nakaharap sa bahay niya. Sumenya siya sa mga daga na magtago agad. Nang sumugod ang mga kaibigan niya, marahang naglakad ang tao papalapit sa kanya. Nadiskubre niya na isa pala itong babae at bigla itong nagwika ng, "Akala ko patay ka na. Anong ginagawa mo at nagbabalik ka, Pedrong daga?" Wika ng nilalang. Nagtaka naman ng binata kung papaano siya nakilala ng babae at bakit inakala nito na patay na siya. Kinakabahan na si Pedro. Baka isang aswang na naman ang makakaharap niya. Papalapit na ang babae hanggang nasa tapat na ito ng kanyang pinto. Marahang kinuha ni Pedro ang palakol at hinihanda niya ito habang nasa tapat rin siya ng pinto. "Anong kailangan mo sa akin? At sino ka ba?" Natatakot na tanong ng binata. "Napakadali mo namang makalimot. Noong nakaraang gabi lang ay nagkaharap tayo." Tugon ng aswang sa kabilang bahagi. Napagtanto agad ni Pedro na aswang ang babaeng iyon dahil sa sinabi nito. Walang ano-ano ay biglang binuksan ng binata ang pinto at tinaga niya ang aswang. Sinangga naman ito ng braso ng aswang, ngunit lumapat ang nasugatan ang aswang. Tumalon ito ng paatras
at bumuka ang malapad na pakpak. Dahil alam ni Pedro na hindi tumatalab ang kalmot nito, lumakas ang kanyang loob na labanan ang aswang. Umiilag lang naman ang aswang hanggang sa dumapo na ito sa isang puno. Buhay pa pala ang anak ni Bitoy at Divina, sambit ng aswang habang nakahawak sa sanga ng puno. Agad naman nagtanong ang binata kung bakit niya kilala ang mga magulang niya. Tumugon naman ang aswang na ito ang dahilan kung bakit kinuyog ng mga tao ang kanyang mga magulang at tuluyang pinaslang. At nagpasalamat pa siya sa mga magulang ni Pedro dahil naipakalat niya ang kanyang lahi na walang kahirap-hirap at hindi siya napagdudahan. Inilahad ng babae na nagpakilalang si Milagros ang mga ginawa niya sa nakaraan. Dahil sa nalaman ay napaluha na lamang ang binata at ninais na patayin ang aswang. Bumaba ka rito. Demonyo ka. Magtuos tayo. Sigaw dito ni Pedro. Tumawa lang ang aswang at lumipad na ito palayo. Napaluhod na lamang ang binata sa lupa at itinarak ang palakol sa sobrang galit. Si Milagros pala ang dahilan kung bakit nasira ang kanyang buhay. Lalong-lalo na ang mga magulang niya. Hinugot niya ang bilog na bagay sa kanyang bulsa. Mutya ka man o hindi, alam ko ikaw ang dahilan sa kakayahan ko ngayon. Humanda ka dahil lilipulin natin ang mga aswang. Sambit ni Pedro sa kanyang sarili. Nagdoble kayod si Pedro upang matapos ng maaga ang kanyang mga gawain sa bahay ng kanyang amo. Matapos nito ay bumili ito ng 2 mahabang itak at panghasa. Babalikan ni Pedro ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Pero bago siya nagtungo ay nagsaliksik muna siya sa nasabing baryo. Ayon sa kanyang mga natuklasan, ang baryong iyon ay baryo na pala ng mga aswang. Sinasabi na ang baryong iyon ay iniiwasan dahil wala nang nakakalabas na buhay sa lugar na iyon. Napagtanto tuloy ni Pedro na dahil sa kanyang pagkukubli sa mga tao ay wala na siyang alam sa kanyang kapaligiran. Para kay Pedro, magkakaroon na ng direksyon ang buhay niya dahil sa misyon na ipaghiganti ang mga magulang sa babaeng aswang na si Milagros at sa mga kampo nito. Mangmang man siya sa mga bagay tungkol sa aswang, isa lang ang sigurado ito. May pantapat siya sa mga ito. Bago magtakip silim ay nakarating na si Pedro sa baryo ng mga aswang. Siya ang magiging salot sa mga ito dahil hanggang humihinga siya ay hindi siya titigil sa paglipol ng mga ito. Habang naglalakad siya sa lugar ay pinagtitinginan na siya ng mga tao. Kakaibang tingin dahil may halong ngiti. Animoy isang grasya ang nakita ng mga tao doon. Hanggang huminto ang binata at tinanggal niya ang takip sa kanyang mukha at humarap sa mga taga-baryo na may tapang ang tingin. Nagulat ang mga ito sa nakita at nagbubulungan at tinuro pa siya ng iilan. May isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya. Titig na titig ito sa kanya at batid sa mukha nito ang kalungkutan.
Ako ang pinakaunang kapitbahay na nakasilay sa iyo noon. At ako rin ang nagpakalat na isa kayong aswang hanggang sa sumunod na rin sila. Patawarin mo ko at pakiusap, iligtas mo ang baryong ito, Taong Daga. Hindi na natuloy sa pagsasalita ang matanda dahil may tumarak na nasibat mula sa kanyang likuran. Nakita ni Pedro si Milagros, ang pumaslang sa matanda. Nanlilisik ang mga mata nito at agad nagkubli sa malaking bahay. Nang tuluyan ng lumubog ang araw, ay inilabas na ng binata ang 2 itak, hudyat sa digmaan na ninanais nito. Umalulong na rin ang mga aso at nagsipag-angilan na rin ang mga aswang sa paligid. Pumikit si Pedro at humiling na sana tulungan siya ng mga kaibigan niyang mga daga sa laban na ito. Nag-umpisa na gumapang sa lupa ang mga aswang. Naglalakad ito gamit ang mga kamay at mga paa. Naglalaway na, tila gutom na gutom. Walang pasintabi ay agad sinugod ni Pedro ang mga aswang na nasa daanan. Pinagtataga niya ito ng walang takot. Laking gulat din ng mga ito dahil hindi ito tinatablan ng mga kalmot. Sa talas ng kanyang itak ay nagtatamo ang mga aswang ng malalalim na sugat. Ang iba ay napuputulan ng kamay at paa. Sa gitna ng kanyang pakikipagbuno ay biglang nagtalunan mula sa kabahayan ang mga aswang. At laking gulat ni Pedro dahil sandamakmak na mga daga ang umat-atake sa mga aswang. Napangisi na lamang si Pedro at mas ginanahan pa siya sa mga nangyayari. Pinagkukumpulan ng maraming daga ang bawat aswang na makikita nito, habang si Pedro ay panay sambit kay Milagros na magpakita na ito at makipagtuos sa kanya. Hanggang sa biglang nabuwal ang kumpol ng mga daga sa pagdapo ni Milagros. Hayop ka, Pedro. Nagdala ka pa ng salot sa lugar na ito. Ano bang meron ka? Galit na wika ni Milagros. Ayos to. Salot laban sa salot. Matira matibay, Milagros. Tugon dito ni Pedro. Nagpangbuno ang dalawa. Gigil na gigil naman ang binata na maipaghiganti ang kanyang mga magulang. Noong una ay hindi niya natatamaan ang aswang dahil sa paglipad nito, habang ang mga ibang aswang ay abala sa pag-apula sa napakaraming daga na umatake sa kanilang baryo. Sa muling pagbulusok ni Milagros ay binato ng itak ni Pedro ang rumaragasang aswang patungo sa kanya. Tumama ito sa balikat ng aswang, dahilan na napasubsob ito sa lupa. Agad naman inundayan niya ng taga ang aswang hanggang sa nabali ang itak nito. Napuno naman ng sugat ang aswang. Lumalaban pa ito ngunit walang tigil na sapak ang ibinigay ng binata sa kanya, dahilan upang manghina ito ng gusto. Subalit, agad natumba si Pedro nang salubungin siya ng 5 aswang. Agad kinuha ng mga ito ang nanghihinang si Milagros at inilipad palayo. Sa sandaling iyon ay muling nakaligtas si Milagros. Subalit, sinisiguro ni Pedro na siya ang magiging salot sa buhay ng mga aswang. Sa mga araw ng kanyang pahinga,
ay iginugol ni Pedro ang oras sa paghahanap ng albularyo o sino mang makakatulong sa kanya upang magkaroon siya ng lihim na karunungan. Hanggang sa nakilala niya ang isang antingero na si Samuel, at dito niya nalaman na ang tangan niya ay isang mutya ng daga. Napakabihira daw makuha ang mutyang ito. Sa katunayan, pinipili mismo ng mutya kung sino ang magtatangan rito, dahil hinding-hindi mo raw ito mapapasa kamay kapag hindi ikaw ang napili ng mutya. Ayon pa sa antingero, nagbibigay ito ng swerte sa taong may tangan nito. Kabal at lakas rin ang naibibigay ng mutya sa sino mang may tangan. Nang tuluyan niya nang natuklasan ang lahat tungkol sa mutya, ay dumaan rin sa pagsasanay itong si Pedro sa pisikal na labanan, hanggang sa naging handa na itong balikan ang mga aswang sa baryong pinagmulan. Hindi na bago sa atin ang sitwasyon ni Pedro. Karamihan sa atin ay agad humuhusga sa itsura ng isang nilalang. Masakit man ito, pero ito rin ang katotohanan sa ating kapaligiran. Palagi sana nating isipin na wala sa panlabas na anyo ang tunay na pagkatao ng isang nilalang, at huwag sanang humusga base lamang sa nakikita ng ating mga mata. Mga kabaryo, hanggang dito na lang ang kwento ni Pedro. Naway may natutunan kayo at aral na napulot dito sa kanyang inilathala. Maraming salamat sa nakinig hanggang sa dulo ng ating kwento. Muli ako to, ang inyong Kwentong Baryo.